malaking pagkukulang o nagkukulang ng mga tamang impormasyon ang ating mga kababayan sa buong mundo kung ano talaga ang mga nagagawa at ginagawa ng ating pamahalaan, especially ang Office of the President at lahat ng kinaukulan sa ating gobyerno. Alam niyo bakit? Mas lumalakas pa yung mga impormasyon ng paninira o fake news. At nabubugbog si Pangulong Marcos ng ganitong klaseng galawan ng mga anti-Marcos, lalo na po yung mga itinuturing na pro-China, galit sa gobyerno, pinagre-resign ng ating Pangulo. Na para bang kahit na paulit-ulit ang fake news, paulit-ulit ang sobrang paninira ng maling balita, wala naman tayong nakitang nagkaroon ng mga matitinding galaw ang mga kinaukulan para mapatigil ito. Puro na lang warning at saka press release, especially ang Presidential Communication Office. Alam ba ninyo ang PCO, bilyon-bilyon taon-taon ang budget niyan? Na ang layunin lang, sila yung magpalaganap ng mga balita kung ano ang ginagawa ng Pangulo, anong mga programa ng Pangulo para makarating sa taong bayan. Pero mabuti na lamang po dahil napakalakas ngayon ng social media na siyang nagko-correct o nagtatama o siya yung nagiging daan o tulay ng mga tamang impormasyon, especially yung mga volunteer, kusang nagmamalasakit na mga vlogger na pro-administration. Pro-administration sila dahil mahal nila ang bayang ito. Pro-BBM sila dahil nagmamalasakit sila sa ginagawa ng ating Pangulo at nakikita ang tama para sa bayan. Kung paano na kung wala yung mga vlogger na tumutulong sa administrasyon at nagmamalasakit, voluntary, nagpapakahirap sila na gumawa ng mga content, ng mga balitang kapupulutan ng aral, kapupulutan ng tamang impormasyon ng mga mamamayang Pilipino sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Na dapat ang gumagawa nito PCO. Kasi ang PCO, napakalawak po ng kanilang kapangyarihan eh. Hindi lang natin nararamdaman. Nandyan ang Philippine Information Agency, nandyan ang Philippine News Agency, nandyan ang Bureau of Broadcast, nandyan po yung Channel 4, PTV4, at iba pang komunikasyong nasa ilalim ng PCO. Pero alam po ninyo ganito, issue lang, walang personal. Yung kasing sekretary ngayon ng PCO na si Dave Gomez, acting secretary, corporate media po yan. Hindi yan political media. Galing siya sa pribadong sektor bilang public relation o corporate communication. Ay alam po naman ninyo, pag ang background mo ay corporate communication, hindi talaga babagay sa gobyerno yan. Kasi ang dapat na naghahawak ng communication ng gobyerno yung mayroong alam sa political issue. Yung alam mo ang mga balita, alam mo yung galaw ng mga balita, alam mo kung saan ang gagaling ang balita at kung sino ang gumagawa nito. Wala eh. Dahil galing siya sa corporate communication, ay ang corporate communication ay wala namang yan, puro PR lang yan. Sa gobyerno, ang daming nang aaway. Ang daming naninira kay Pangulong Marcos, ang daming lahat ng butas sinisilip ng mga kalaban ng gobyerno. Tapos yung PCO ay corporate communication. Dapat political or aktibong media ang naghahawak niyan na kung paano labanan yung malakas na public relation, yung mayroong malawak sa public relation kung paano itama ang balita sa anumang pamamaraan sa ilalim ng Office of the President. Ganun dapat eh. So hindi naman tayo nagmamagaling. Isa yun sa aking observation. Ulitin ko, pasalamat po kayo sa mga volunteer na mga content creator or mga vloggers
na nagmamalasakit para tulungan si Pangulong Marcos. Sila po yung nagiging tulay ng tamang impormasyon, kaya malakas at naniniwala ang mga mamamayan kay Pangulong Marcos. Kung aasahan mo yung PCO, kulang. Si Joseph Claire Castro lang naman ang aasahan mo dyan, pero puro doon lang sa press conference. Di ba? Doon lang sa press conference araw-araw yon, hanggang doon lang yon. Kung yung makikita yung kanyang mga vlog, private naman yon, so vlogger din. Di ba? Yun po yun. Pero yung ibang mga ahensya ng pamahalaan nasa ilalim ng PCO, wala talaga Kulang na kulang. Hindi ko alam kung saan nila ginagamit ang pera. Inaakusahan patuloy na yung meron silang troll, meron silang mga vlogger na bayaran, wala naman, hindi naman totoo yun. Wala silang ginagastos sa media. Wala silang ginagastos sa mga vlogger. Hindi nila dapat gastusan yun. Pero pinagdududahan sila at inaakusahan sila na mga anti-Marcos na sila yung nagpapatakbo ng troll at mga vlogger daw. Hindi naman totoo. Hindi man lang maipagtanggol. May narinig na ba kayo sa PCO na maipagtanggol man lang ang mga vlogger na voluntaryong tumutulong kay Pangulong Marcos? Wala. Samantalang inaakusahan ng mga anti-Marcos na meron daw hong alaga ng mga vlogger at troll ang PCO. Sabi lang nila, wala. Ganun lang. Pero wala kang narinig man lang ng pasalamat, malasakit sa mga volunteer vlogger na tumutulong sa gobyerno. Yan po yung aking observation at opinion. Kaya ginajustify ko lang ang kahinaan, kakulangan ng communication office ng Office of the President. Kawawa si Pangulong Marcos. Kaya nakita nyo, walang tigil ang fake news ng kalaban. Kasi hindi nila makontrol. Sa tuwing magkakaroon ng budget hearing sa Kongreso at Senado, press conference, meron daw silang anti-fake news. Meron din silang laban sa fake news. Paulit-ulit, nasaan na yun? Meron ba kayong naipakulong? Meron ba kayong nakontra na fake news? Wala. Puro lang kayo press release, interview. Wala yan. Kadalasan itong PCO, nangungopya pa ng balita sa pribadong sektor. Nangungopya ng balita sa GMA7, ABS-CBN, Channel 5, Billionaire Channel, at kung ano pang mga channel. Ang kinukopyahan nila ng balita, alam ko yan. Akala nyo, hindi ko alam. Samantalang ang PCO ang dapat nangunguna na maglalabas ng mga impormasyon na ipaparating sa taong bayan at pribadong sektor ng mga mamamayan. Kaya dapat ang gobyerno ang merong lehitimong impormasyon na ikakalat ng mass media para malaman ng taong bayan ng totoo. Ay baligtad Nangungupya lang sila sa pribadong sektor. Paano kung mali yung story ng private sector o di sablay na damage sa Pangulo? Ang gagawin at dapat ginagawa ng PCO ay iangat ang kalidad ng liderato ni Pangulong Marcos sa paghahayag na kung ano ang kanyang nagagawa at ginagawa at mga programa. Hindi yung puro reaksyon na lang sa isyong politika, puro away na lang. Palaaway na lang kayo, inaaway nyo ang kung sino-sino. Hindi yan ang personalidad ni Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos mabait, hindi nga nagagalit, minsan-minsan lang. Hindi nga siya palaaway. Pero anong ginagawa ng PCO ngayon? Away dito, away doon. Kung sino-sino inaaway. Di tuwan-tuwa yung mga kalaban. Dahil pumapatol kayo, nagiging materialis nila, nagiging issue nila para balikan si Pangulong Marcos. Kayo dyan sa PCO, lahat kayo dyan. Ano man ang inyong ginagawa, pag sumablay kayo, ang nagsasaper si Pangulong Marcos. Ang kawawa si Pangulong Marcos at ang taong bayan. Sa kabila ng bilyon-bilyon taon-taon ang budget ninyo, saan nyo ginagamit yan? Pakasagot lang, saan nyo ginagamit ang perang yan ng bayan? Kung mangungupil lang naman kayo ng balita sa iba. Wow! Issue lang po ito, walang personalan. Akin pong sariling analysis at opinion ito dahil ako'y matagal lang mamamahayag, alam ko ang galaw ng PR sa private communication, private company, kaysa sa PR sa isyong pampolitika, especially sa gobyerno.